hindi ko po ina-expect na mapupunta ako sa isang church, makapag-attend ako ng ganito. Kasi ang purpose ko lang po na pagpunta ng Korea is trabaho lang talaga para sa family. Dahil sa hirap ng buhay sa Pinas, kailangan kumita ng malaki-laki, kaya napilitan ko akong mag-abroad. So first time ko mag-abroad dito sa Korea. So yung talagang purpose ko is work ko talaga. And nung nasa POA pa lang kami, si Sister Michelle, kabatch kami, isang company din. Then, sinasabi niya sa akin na may church dito na about sa may mapupuntahan na gano'n. Pero hindi ko alam kung anong klaseng church. Kasi alam ko, kasi ako, Catholic po ako sa Pinas. Sagrado Catholic ko. And wala akong knowledge about sa Baptist. And nung napunta ko kami dito, si Sir Michelle, first Saturday, dinala niya po ako dito sa LPBC. And I was surprised na yung first attendance ko po dito ng Saturday prayer meeting. Sobrang napakasaya pala, sabi ko. Nung pagpasok mo pa lang sa pintuan na yan, lahat ng mga sasalubong sa yung mga nakangiti. Parang walang mga problema, dahil lahat sila nakatawa. Sabi ko, parang sabi ko, kaya sila na dito. Parang nilayo sa pamilya, pero napakasaya pa rin nila. And wala, may mga sekreto sila na hindi ko alam na yung sekreto pala nila na i-share nila sa amin na nung gabi yun na may nag-share sa akin about Jesus Christ. And as Catholic, alam ko yun, pero meron siyang sinasabi about salvation. And tinanggap ko siya. Yun yung time na talagang tinanggap ko si Jesus Christ as my Lord and personal Savior. And yun, nagpatuloy ako Saturday prayer meeting. And then, Sunday school, pag Sunday, nag-a-attend ako. Mas maganda pala na yung mga fellowship, ay mga gawain ng Panginoon, hindi mo ma-miss. Kasi may mga lessons doon na may matututunan tayo na about sa Kanya, kay Lord. And nag-umpisa yung pag-attendance ko, nagkaroon ako ng burden para sa family ko. Wala pang sakit ng nanay ko noon. Pero gusto kong i-share para sa kanila yung knowledge, yung gospel, lalo-lalo na sa family ko, sa parent. And lumipas yung mga taon na, isang taon na nalaman ko, yung nanay ko may cancer. And syempre yung knowledge ko about salvation, paano pag namatay yung nanay ko, hindi mapupunta siya sa hell. So yung naging burden ko, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, kung hindi man po ako ang mag-share sa Kanya, sana may gamitin siyang tao na mag-share sa nanay ko. And then, God answered my prayers. Dahil pinag-pray din ng church. Pastor Blas went to our house. And sinara nila yung nanay ko, pati yung family ko. Yun, na tumanggap yung nanay ko. So, I'm so thankful and happy kasi nawala man yung nanay ko dito sa mundo. Alam ko kung nasaan siya. Nasa heaven siya ngayon, masaya. And yung isang kagandahan kasi pagka-Kristiyano, hindi ka takot mamatay. Yung experience ko sa nanay ko, nung hindi pa siya nasishira ng gospel, takot siya mamatay nung alam niya may sakit siya. Kapag tumatawag ako sa kanya, lagi lang umiyak sa akin. Sabi niya, ayaw niya mamatay. Kasi ayaw niya kaming iwan. At hindi man niya alam kung saan siya patutungo, pero talagang takot siyang mamatay. Pero nang nasya na siya ng gospel,
nung umuwi akong May, kasi si Pastor at saka si Pastor Blas, pumunta doon ng April. Tapos May ako umuwi. Nung kinausap ko nanay ko about doon, tinanong ko siya kung takot siyang mamatay. Natuwa ako sa sagot niya kasi sabi niya handa na siya mamatay kasi alam niya kung saan siya pupunta sa heaven. So, sobrang napaka-palad ko kasi hindi ko naman sinasabi na natutuwa ako na namatay ang nanay ko. Pero natutuwa ako dahil alam ko kung nasaan siya. Kaya tinanggap niya yung pag-uwi. Kaya dapat siya yung buhay ko, ang daming nagbago. Simula nung pupunta ako dito sa Korea, lalo na sa church na. Alam niyo po yung buhay ko nung hindi pa ako Kristiyano. Sobra. Sabi nga nila, nagsasabi nga yung ugali ko daw, sabi nga na, yung pangit na, sabi nga, may pagkasukulada. Sabi ko naman, lahat naman tayo may mga vices pa na hindi pa natin na talagang nagbago. Pero sa Panginoon, alam ko, magdagdago sa akin. At alam ko, unti-unti mababago. Hindi isang baguhan lang. Alam, ako po kasi, tahimik po talaga ang tao. Kung alam niyo lang po, simula ng elementary hanggang college, loner po ako. Ayoko nung may kasama. Gusto ko lagi lang akong mag-isa. Pero nung punta ko dito, ang saya pala pag may mga kapatid ka naman dyan, kaibigan. Yung kausap mo, at yung natutunan ko dito na paano maging at ease sa isang tao, kung paano makitungo sa isang tao. Na ang saya pala pag may fellowship, pag may kasama ka. Na sabi ko, sayang pala yung mga taon na simula elementary hanggang high school, wala man lang akong na lagi lang ako mag-isa. Sana pala noon pa naging na ako sa tao. Kasi takot din ako sa tao eh. Takot ako sa tao. Kaya nung sabi ni Brother Gary, kung may pumupunta daw sa kanilang tao, tumatago siya. Eh ako, ganun din. So, may bisita sa bahay, nagtatago din ako sa kwarto. Hindi ko nilalabas. Kaya, baga, parang naging ko sa isang tao na sa inyo na nagkaroon ako ng tiwala sa tao. Lalo-lalo sa mga kapatiran na masaya magkaroon ng ka-fellowship. Yun ang isang maninis ko dito sa church na to, yung fellowship. Kung anong meron tayong ginawa natin dito. At napakabuti din ng Panginoon kasi nung pumunta ako dito, dalaga ako. And may boyfriend po ako noon na, nung unbeliever ako, may boyfriend po ako bago pumunta dito. And naalala ko yung sinasabi na ni Pastor, tsaka nila Brother Jonathan, sila Brother Phil, nila si Brother Raul, promotor yan. Si Brother Anthony, sabi nila, yung sa sinabi ni Brother Gary na, sa 2 Corinthians 6:14 na, be not unequally yoked with the unbelievers. They always, lagi nila sinasabi sa akin yan. And parang kasi hindi ko pa naiintindihan kung anong ibig sabihin nun. Na matigas yung puso ko, pati yung isip ko. Kasi ang alam ko lang, mahal ko yung tao noon. So, siyempre, boyfriend ko siya, nung pumunta ako dito, hindi ko pa alam si Brother Gary. Never pa kami hindi pa kami nag-uusap na hindi ko siya pinapansin. Tapos nung
lagi nilang sinasabi yun, parang ang sabi nila, sis, pag-pray mo sa Panginoon na kung anong kalooban ng Panginoon para sa'yo. Tapos, ang pinag-pray ko lang sa Panginoon, Lord, kung totoo nga yung sinasabi nila na, sabi ko, yung first na yun, sabi ko, sana maintindihan ko kung anong ibig sabihin yun. Pagpaintindi mo sa akin, sabi ko, at ibigay mo yung taong karapat-dapat para sa akin kung sino na ito. Pero hindi ko sinabi na, ibigay mo si Brother Gary. Hindi ko alam na si Brother Gary pala, meron siyang, meron siyang ano sa akin na ano, hindi ko naman alam na, pero sabi niya, pinag-pray niya daw na kung ako yung kalooban ng Panginoon para sa kanya. And yun, kapag kumusta daw siya ng mga kapatiran, kung kumusta yung paninigaw niya sa akin, sabi niya na hindi ko naman daw siya pinapansin. Kahit talagang hindi ko siya pinapansin kasi iba yung isip ko, iba yung puso ko. Pero lumipas yung yung mga buwan na dahil sa prayers ng church at balikan yung mga nangyayari. And yun, si Brother Gary, nung nakauwa ko sa kanya, nag-decide na, pero meron akong isang ano sa kanya kasi ano siya sa family-oriented siya kasi. So meron akong sinabi sa kanya, kasi babalak ko siya for marriage. Kasi pero ayaw pa umuo kasi nanay ko doon may sakit pa. May responsibilidad pa ako sa nanay ko sa pamilya ko. So sabi ko sa kanya, kung makakapunta ka sa Bicol para makilala mo yung magulang ko at hindi mo yung kamay ko doon sa kanila. Ang laki ng kamay. Magbigay ng respeto sa magulang ko na magpaalam kung ano yung plano natin para doon. So gusto ko siya ang magsabi noon. Tapos, yan, sinabi niya, nagkaroon naman siya ng lakas ng loob. Pumunta dun sa family ko na nakilala niya pa yung nanay ko bago siya namatay. Yung tatay ko na sabi ng tatay ko, huwag niya lang daw ako sasaktan. At basta mahalin niya lang daw ko. Binibigyan ng tatay ko yung permission para pakasal. Hindi nga lang sa Pinas, dito sa Korea. So, yun nangyari. So, parang lahat pala ng Panginoon yun. No? Kasi plinano ng Panginoon na punta ako dito sa Korea, lalo dito sa FBC Korea. Not knowing na dito ko pala manimit yung plinano ng Panginoon na para mapangasawa ko. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung mga blessings na binibigay niya sa akin, sobra-sobra. Pumunta ako dito ng dalaga, dito ko nakilala yung naging asawa ko, si Brother Gary. At dito kami kinasal sa church nito. At uuwi kami sa Pilipinas na may blessing pa, may bonus pa, may baby pa kami madadala sa Pinas. And isa lang pong masasabi ko kasi hindi ko po ito sinasabi dahil uuwi na ako or ano. Pero ito po yung talagang naging experience ko dito sa Korea, sa IBC Korea. Kasi nung nag-a-attend na po ako dito, siguro December, tapos nabaptize ako ng March. Mas may mga blessings na dumarating. Siyempre kasama ng trials, ng problema. Pero mas bless ko ng Panginoon simula nung naging member ako ng church na nagpagamit ako sa gawain. Yan, si Sister Susie na talagang tinumit ko yung Panginoon ko, yung sarili ko sa choir ministry kasi yun talaga yung hilig ko. Yung music, pero yung music minsan walang hilig sa akin. So yun, na talagang simula nung bata pa ako, na talagang gusto ko yung music. Kaya nag-aral din ako ng piano, kaya lang, elementary lang, hindi ko na tinapos kasi
terror yung teacher ko noon eh. So, nung nag-engage ako sa choir ministry, doon nag-umpisa yung nagpagamit ako sa Panginoon. Doon na dumami yung mga blessings na nabibigay sa akin ng Panginoon. May mga trials, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung mga trials na ibinigay niya sa akin, doon ako lalong naging matatag isang Kristiyano. Sabi nga sabi nga ni Sister Michelle, lalo siya sinasabi na yung gold nga, laging, di ba, yung gold iniinit ka ng iniinit hanggang lumabas yung tunay na gold. So parang tayo mga Kristiyano na, yung mga trials na dumating sa atin, tinitest tayo ng Panginoon kung saan tayo tatagal pag-iligtas sa Kanya. Hanggang saan yung faith natin sa Kanya. So, papasalamat ako, syempre yung muna sa Panginoon dahil sa mga blessings niya. Kay Pastor Lee, nandito siya first time sa POAA, yung sabi niya na talagang, kasi nga takot ako sa tao, hindi ko rin siya kinausap ng maayos kung sa POAA. Tapos nung pumunta kami dito, yun, naging ano kami sa kanya, naging nag-uusap kami ni Pastor about sa counseling, yung mga counseling sila, mga advices na binigay niya sa akin about sa Christian life. And yung mga tulong na naibigay ni Pastor, sobra-sobra. Thank you, Pastor, for the help that you have given to us, to me, Pastor, especially my first year here in Korea, Pastor. My first company, and then second company, your company, and na si Pastor hinare niya ako para ma-save lang yung visa ko. Kasi 2 weeks na lang yung natitira nung sa visa ko. So, hinare ako ng company ni Pastor sa baba para lang ma-save yung visa ko. So, talagang sobrang pasalamat din ako sa kanya kasi sinave niya yung, and nagkaroon din ako ng time para ng maraming time dito para maglingkod sa Panginoon. Dahil sa baba lang yung ano namin, yung trabaho. Tapos ito na yung church. So maraming time na para makapagtrabaho din sa church. And then syempre si Mami, nainis ko si Mami kasi laging merong pasalubong para sa atin. Yan ni Brother William, laging may ice cream. So talaga yung pag-aalaga ni Mami, ito talagang yung isang ina na mamimiss natin, yung mga nanay natin sa Pilipinas. And yung yung share nga ni Brother Gary na share ni Mami sa akin, talagang yung faith niya, laki ng faith sa Panginoon na sa kabila ng mga trials na dumating sa kanila, talagang nandun pa rin yung paniniwala niya sa Panginoon na tutulungan sila ng Panginoon na ma-overcome yung mga trials na dumating sa kanilang pamilya. And kay Sister Susie, thank you for your patience, Sister. Especially when kasi may mga kanta ako na inaano ko lang sa YouTube, sa bola. And then, Sister, can you play this song? This song, and then pinaparinig ko lang sa kanya, and then yung makikita mo yung kamay niya, gumagalaw na. So, yung namimiss ko sa kanya, kasi magaling siya magpuro, at niya parang sister lang. And, sister ko rin kasi, tinuruan niya rin kasi akong about sa piano, sa ano, so, yun ang, sabi ko, humihirang church na to. Parang yung turingan ng mga bawat tao dito talagang magkakapatid. So yun ang manimiss ko. Salamat din. Siyempre, itong last week, dito kami, pero nagstay kami dito, wala na hindi na kami nagtatrabaho.
gusto ko rin magpasalamat sa mag-asawa, kina Brother John and Sister Jen. Hindi lang kami nagkaroon ng fellowship. Nagano'n na salamat kasi yung sakripisyo nila, pag kinakain ka ng hagahan, tanghalian, pati sa sa dinner. Yung hospitality nila sa aming mag-asawa, doon. So yung fellowship na mamimiss ko, hindi sa lahat yung church. Hindi naman tayo kahit magkikita-kita ng madalas sa Pinas. Alam ko, magkikita pa rin tayo. Kasi alam ko, kasi mas gusto namin yung pag-uwi namin ng Pilipinas. Sana bisitahin nyo man ang kami sa Baguio. Kasi, syempre, yung usually na ginagawa natin dito, namimiss na rin natin sa Pinas. Lalo-lalo na yung fellowship natin na yung tawanan, yung kulitan. Parang sarap balikan pag nakauwi na ng Pilipinas. Sana, magkaroon kayo ng tayo. Pumunta ng Baguio. Kahit, fellowship na tayo. Welcome sa Baguio. You can come to me. So, ang hirap magpaalam lalo na yung sa lalo na kapag sa yung parang nakagalian ko na sa yung usually na ginagawa ko every Saturday, prayer meeting, although nung napunta ako ng Suwon, hindi na ako, madalang na ako makapag-attend ng Sabado. Pero yung sabi ko nga kung nakakapag-attend ako, ito talaga nanibis ko. Yung Sabado na magpupuyat ka ng may dahilan. Yung may dahilan mo para maka-fellowship yung Panginoon, dahil din yung mga kapatiran. Magpupuyat ka ng may kabuluhan. Ang sarap yung pakiramdam kahit pag araw ng linggo, antok na antok ka, pero napakasarap ng pakiramdam kasi kasama mo yung mga kapatiran na nag-worship sa Panginoon. Alam ko, pag uwi namin ng Pilipinas, hindi kagaya ng usually na ginagawa natin dito. Ang gagawin namin sa Pilipinas. Pero isa lang yung alam ko na kung ano man yung Kristo na o yung Panginoon na worship namin dito. Alam ko pag uwi namin ng Pilipinas, yun din, yung Panginoon na yung worship namin. And pag-pray niyo po kami na bilang pamilya na bibili ko kami ng family. Pag-pray niyo po kami na maging maayos yung family namin. By God's grace na sabi nga ni Pastor, gusto niya na sana maging in contact pa rin kami sa kanya at sa church na kung ano man yung kalooban ng Panginoon, hindi, sabi ni Brother Gary, hindi naman namin sinasara yung pinto kung ano yung kalooban ng Panginoon. Susundin natin. Sabi nga you can run, but you cannot hide to the Lord. So, church, salamat sa mga prayers nyo. Ang daming mga prayer request na dahil sa mga prayers nyo, natupad lahat yun, binigay ng Panginoon. Salamat sa mga pagmamahal nyo. Salamat sa mga tawanan. Salamat sa mga kulitan na naranasan ko sa church dito. Namimiss ko kayo lahat. Salamat. Amen.